Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article published sa gmanetwork.com. Title, Corruption in Judiciary Also Severe. Ombudsman Remulla. Sa interview ng DZRH kay Ombudsman Remulla kahapon, lantarang inihayag ng ombudsman ang grabing korupsyon sa judiciary. Basahin natin ha. Ombudsman Boying Remulla on Saturday said that aside from the executive and legislative branch, corruption also exists at malala, severe sa judiciary. Yan ang kanyang pahayag. Remulla made the remark while recalling the fertilizer fund scam, where former Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Volante was cleared by the Sandigan Bayan of plunder charges in connection with the 723 million fertilizer fund scam. Ito ang sabi niya, yung Sandigan Bayan ang galing din mag-akwit. Lahat ng dahilan para mag-akwit, meron ang Sandigan Bayan. Yon ang payag niya sa DZRH interview. He said there are lawyers lobbying cases within the judiciary. May mga abogado na gumagapang. Kaya nga, yung corruption sa atin, huwag niyong sabihin nasa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Panoorin nyo lahat ng judges. Panoorin nyo yung mga justices. Panoorin natin. Grabe, no? Matinding akusasyon ito. Remulla also brought up Priority Development Assistance Fund cases where several accused were acquitted. Last October, the Sandigan cleared former Senator and then incumbent Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, his former Chief of Staff Jessica Reyes, and detained businesswoman Janet Napoles of 15 counts of graft over the alleged involvement in FIDAP scam. Ito, sabi ni Remulla, yung PDAP, huling-huli yan. Huwag mong sasabihin na mahina ang ombudsman sa ebidensya. Ayun. Pinagtatanggol din niya ang ombudsman, Office of the Ombudsman. Okay, ito. Kinontra siya ngayon ng Integrated Bar of the Philippines. Salamat naman at mayroong kumontra. The Integrated Bar of the Philippines said that steps are already being taken to address such concerns. Sabi ng IBP National President Attorney Alan Panulong, we do agree that corruption also exists in the judiciary. That's why Supreme Court has institutionalized in order to institutionalize the Office of the Judiciary Integrity Board in order to curb that practice, sabi ni IBP President Panulong. Kailang Panulong disagrees with Remulla that corruption is severe within the judiciary. Hindi siya sangayon. Kasi malala, sabi ng ombudsman eh. Ito naman, IBP President, hindi. Meron lang, mangilan-ilan. As to whether it is rampant or not, my observation is that it is not. There are more ethical judges than those alleged corrupt ones. In the case of the Sandigan Bayan, I haven't heard of any case where a justice was involved in the alleged corruption. Their decisions are based on appreciation of the facts of the case and the laws applicable. The decision largely depends on the evidence adduced by the prosecution, so it is not fair. Yan, dinipinsanahan niya na niyang Sandigan Bayan. It is not
fair to label them as corrupt when they dismiss a case because of a weak or insufficient evidence. Ito yung sinasabi ni Attorney Anthony Lodalvi Vista kanina sa kanyang article na kapag mahina ang kasong isinampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan, talagang madidismiss yan. Kasi to me observation ko lang din ito, isa sa pinakamatinong korte sa ating bansa ngayon ay ang Sandigan Bayan. That's my personal observation. Kaya hindi ako sang-ayon sa sinabi ng ombudsman na malala ang corruption sa judiciary, especially sa Sandigan Bayan. Namomonitor ko ang mga iba't ibang kaso na naisasampa sa mga korte. To me, totoo na may mangilan-ilan judges na corrupt. Kailangan nabibilang mo lang sa kamay. Mas marami ang mga judges na matitino. Kaya, anyway, opinion o observation lang yon ni Ombudsman Remulla na malala ang korupsyon sa judiciary. Nasa taong bayan na kung paniwalaan natin siya o hindi. Ang tanong ngayon is itong mga kasong isasampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan related to flood control mess, dapat pag-igihan nila, palakasin nila yung ebidensya. Kasi according to Attorney Vista, Anthony Vista, karamihan daw na mga naisasampang kaso ng ombudsman ay half-cook. Yon ang sinabi niya sa kanyang article kanina. Kulang-kulang ang mga data o facts, kulang-kulang mga witnesses. Kaya walang magawa ang Sandigan Bayan kundi i-dismiss ang mga kaso batay sa kanilang appreciation sa mga ebidensya at sa application ng tamang batas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So, mo ni si nanay mataga Nogyero. Sa likod. So, ang balay. Nanay. Sino? Dako ko gid salamat kinatagaan ko. So, tanaw na mo ang tagaan si Nanay Ogyero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so muni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo suluoy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila Gyero aron mapulihan ang ilang ato. So karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka Gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So pila na ni katuig di mong balay nga buslot naman ang ato. Lima naman ni katuig. So aya pa mapulian og Gyero. Aya pa. So unsa din ang panginabuhian ay? Nagutmon. So mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So pila imong edad nay? 68 na. So senior na di ay kanay, napakay ba nanay? Naa. Na kay anak? Naa. So pila ka buki mong anak nay? Isa ra. So isa ra imong anak. Ay, so si nanay na siya anak o ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So dako kayang pasalamat nga nataga Nogyero ba pulihan na gid ang ilang atop
So Nay, dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag gid og Christmas. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Salamat po kayo. So dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og yero si Nanay. Sige, Nay, salamat pod.